from scratch talaga. Kasi although ang sabi ng karamihan is parang modulated yung boses, ganito, ganyan. Hindi ko man talaga in-explore yung side na yun kasi ever since studios ako. And then nung na-explore ko tong side kala Sir Choi, sabi ko, pwede. And then nakagraduate. So, parang chill lang. Hindi naman na ganong naka-pressure. So, feeling ko parang, okay, pwede lang ako sumabak. So, bumisita ako sa studio nila. And then, ang rite of passage nila, pag bumisita ka, may dubbing, hindi pwedeng manonood ka lang. Kailangan sasabak ka din. So, pagdating ko doon, so manonood ka, mag-observe ka. Opo. Bagong graduate po ako. Okay, pasok ko na doon. Ha? Pasok ko na doon. Ano pa gagawin? Di mag-dub. So, pinag-dub ako. Anong unang Siya lang mag-isa, 10 karakter. Nalito siya. Anong unang binitawan? Anong unang karakter ang dinab mo? Ang mga dinadub po namin before was para mga class B na movie galing US. So, hindi makasikat, pero sinisira sila, pinapalabas nila sa YouTube. So, yung unang karakter na ginampanan ko doon is matandang lalaki. Anong pelikula yan? Baka alam namin kasi mahilig kami sa action ba to? Action? Makikipag-usap na naman to. Kanino to nakikipag-usap? To matanda na lang ito. May hinahanap siyang babae. Yan. Yun naman lagi eh. Anong wala? Tapos doon, parang ginawa ko lang doon. Kasi ang sabi nga is, pag dubbing, kung ano yung inarte, yun na gagawin mo. Kung baga andyan na yan eh. Kumakand na. So, para bumagay yung boses mo, gayahin mo lang yung pag-arte niya. Yung pangit umarte ng lalaki. Parang ang tanong doon is, anong ginagawa mo? Ganun lang. Dapat, anong ginagawa mo? Di ba? Dahil nasabi na tama si Lloyd. Baka naman taga may kawayan lang kasi yung karakter niya. Oo. Bicol, Bulacan. Narinig ni Sir kasi naka-speaker. So good siya. Kaninong boses yun? Proud pa ako eh. Labas ako ng dubbing booth. Ako po! Ako, Sir. Ako ba? Putang Ganda ng boses mo. Pangit mong umarte. Okay. Siyempre, may... Umiyak ka, yan ang acting! Yan! Bravo! Bravo! Pero hindi ka naman na